Okay, so nasa akin ngayon itong Vivo V30e 5G. Ito yung pinaka-affordable sa V30 series na nirelease ng Vivo, no? At official na ito sa atin. Meron akong 6 na rason kung bakit magugustuhin itong Vivo V30e 5G at meron ding 2 na sa tingin kong kailangan mo malaman. Tara, pag-usapan natin to kaya wag din natin patagalin pa. Let's do this! Okay, bago ang lahat, magkano ba itong Vivo V30e 5G? So dito sa atin guys, ang presyo nito is 17,999 pesos para sa 8GB of RAM, 256GB of storage. Meron tayong 2 kulay. Itong unique color na brown at meron din tayong color white. Kung interesado ko sa phone na to, yung official link na to guys, nandiyan na sa description box. Check nyo na lang. Okay, so unang-unang reason guys ay yung kanyang camera. So alam naman natin lahat guys na ang V series ng Vivo focus yan sa camera. It's either sa portrait or may something new, no, sa camera system. Ngayon, para dito sa pinaka-affordable na V30 series nila, itong ang V30e 5G, meron itong 50 megapixel Sony IMX882 main camera, tapos may kasama siyang 8 megapixel ng ultra-wide camera, and then sa front camera, meron siyang 32 megapixels. Of course, hindi pa rin nila tinanggal dito guys yung Aura Light 3.0. Yun nga lang, kung mapapansin nyo, medyo iba yung pagkakadesign ng camera module niya. Bilog siya instead of pa-box type, no? Tulad ng dun sa V30 and sa Pro series. Medyo mas maliit din yung Aura Light nito, pero ang importante, hindi nila tinanggal. At the same time, yung pagkakaroon ng adjustment sa color temperature nito hindi pa rin nila tinanggal. Again, very effective itong camera feature na ito, lalo na kung magpipicture tayo sa very low light environment talaga, yung kulang na lang as in wala tayong light source. Makikita nyo naman dyan sa comparison na ginawa ko na talagang mas okay yung output ng Aura Light. Bukod sa mas soft yung tama ng ilaw, mas balanced din yung tama ng ilaw sa subject. Ngayon, kung plano nyo naman ipang vlog, ipang video, mahilig kayong mag-video, talaga makukuha natin dito yung details na gusto natin. Kasi pwede tayong mag-shoot dito ng up to 4K resolution, 30 FPS. Ito yung for me talaga nagustuhan ko dito sa Vivo V30e 5G kasi hindi lang yung main camera yung pinag-uusapan natin dito guys, pati yung front camera niya. So kung nasanay kayong mag-video na gamit yung front camera, no worries na kasi pwede tayong mag-shoot dito ng 4K. Ito naman yung itsura niya dito sa rear camera, no? Sa main camera natin. 4K 30 FPS tayo dito. Ayan. Color profile is nasa medyo natural color siya. Not so vibrant. Tamang-tama lang yung kulay. Details. Ayan guys. Oh, diba? Pwede natin siyang i-zoom hanggang times 10. Ito naman guys yung sa ultra wide niya. Kung naghanap kayo ng wider view. So kung mahilig kayong pumunta sa mga bundok-bundok, ganyan, mga scenery. Ayan, so meron tayong ultra wide dito guys. Ito naman yung sa front camera niya. And the good news is pwede pa rin tayo mag-shoot dito ng 4K video recording. 30 FPS pala siya guys. Ayan, so kung naghanap kayo ng vlogging phone, pwede to. Okay din yung mga portrait shots na nakuha ko dito sa Vivo V30e 5G. Alam niyo yun, may panglaban yung subject to background separation is okay, maganda yung color profile, okay ang skin tone, hindi siya masyadong saturated, kumbaga saktuhan lang. Andun yung details, yung sharpness, or kumbaga satisfied ako sa image processing nito. At ito naman yung ibang nakuha ko sa main camera nito na talagang nagustuhan ko rin, na kahit medyo close up, makikita pa rin natin yung details doon. Overall guys, pagdating sa photo and video, talaga maaasahan yung camera nitong Vivo V30e 5G. Okay, so ngayon pag-usapan naman natin yung overall performance nitong Vivo V30e 5G dahil yung 3 reason na sinasabi ko kanina nandito. Okay, number 1, equip ito ng reliable at very power efficient na chipset, which is yung Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1. For day-to-day use, media consumption, entertainment, maging sa gaming guys,
very capable yung chipset na to. Actually, naglaro ako dito ng Asphalt 9, Call of Duty Mobile, Genshin Impact at very satisfied ako sa naging performance ito. Mamaya i-share ko sa inyo yan. Yung pangalawa naman guys, meron siyang LPDDR4X na 8GB of RAM plus additional 8GB na extended RAM. And then meron siyang 256 internal storage na expandable naman guys via micro SD card ng up to 1TB. At yung pangatlo, at ito rin yung isa sa nagustuhan ko, meron siyang 5,500 mAh battery na supported ng 44 watts fast charging. For me, yun yung pinaka sweet spot na charging rate, no, para alam niyo yun, hindi masyadong may stress yung battery nito habang nag-charge. At the same time, nandun pa rin yung power, andun pa rin yung bilis ng charging nito. Tapos akalain nyo ba na sa ganito kanipis na phone at ganito kagaan, meron siyang huge 5,500 mAh battery. So yeah, for me guys, very balanced yung overall performance nito para sa akin, no. Kumbaga, kahit na pang game mo siya, pang video mo, pang picture mo, pang entertainment, pang nood mo ng Netflix ng magdamag, ma-handle naman ito. Now, sa gaming, ito nga yung naging performance nito sa Asphalt 9, Call of Duty Mobile at sa Genshin Impact. Alright, yung pang-anim na rason kung bakit mo gugustuhin itong Vivo V30e 5G, of course, yung kanyang display. Para sa display nito, meron siyang 6.78-inch Full HD Plus AMOLED display na may 120Hz refresh rate. Isa sa nagustuhan ko dito talaga guys, yung kanyang brightness. Grabe, matindi. Up to 1,300 nits yung kaya niyang peak brightness, no? So, kung magagamit natin to sa labas, hindi tayo masyado mahihirapan. Curve na rin yung kanyang display. So, kung fan ka ng curved display, tulad ko, magugustuhan mo siya. Naka-punch hole na rin, manipis ang bezels, wide vine L1 na rin, so HD content na yung mapapanood natin sa Netflix, Disney Plus, and other streaming platform. Color profile is good, vibrant, clear, crispy, mabilis, responsive, maliwanag. Kumbaga may enjoy mo yung display nito. So yun guys, yun yung mga reasons na nakita ko dito kung bakit mo siya gugustuhin. For me, na-appreciate ko talaga yung kulay nito, lalo na itong color brown. Very, 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 nakalimutan ko yung term. Anong word? Very, 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 very madalang. Yung ganitong klaseng kulay guys, itong color brown na to. Tapos, yung pagkakaroon niya na accent dito na glossy, dito sa may side na to, very unique nga yung pagkaka-design niya. Ayan. Dito matte finish, masarap hawakan, very satisfying. Curve yung back panel niya, so komportable siyang hawakan. Tapos yun nga, basta yung pinaka nagustuhan ko talaga dito yung colorway na to. Very unique. Now, yung dalawang nakita ko naman dito na kailangan yung malaman, unang-una sa lahat guys, single firing speaker siya. So wala tayong dual speaker dito, though malakas naman yung speaker nito, ito parinig ko sa inyo. Naka full volume na siya guys.
Yep, for me, buo naman yung tunog niya kahit na isa lang yung speaker nito. Pero sa inyo guys na nasanay na merong dual speaker setup, or kung bibili kayo ng phone at gusto nyo dalawa na yung speaker para alam niyo yun, mas immersive, wala tayo dito. Pangalawa naman yung kanyang card slot. So hybrid type siya, meaning it's either dalawang nano SIM card yung ilagay natin dito or isang micro SD card at isang SIM card. What if dalawa yung SIM card na gusto nyong ilagay dito tapos gusto nyong i-extend yung storage niya, hindi natin magagawa dito. Bukod sa dalawang yon, for me, okay itong Vivo V30e 5G. Okay yung camera niya, pwede siyang mag-shoot ng 4K resolution, both main at front camera. Okay yung display, AMOLED curve, 120Hz refresh rate, reliable chipset na kayang-kaya mag-multitask at heavy games, pwedeng-pwede, nakita nyo naman sa Genshin Impact. Big battery and of course, yung pagkakaroon niya ng unique design. Again guys, kung natulungan ko kayo mag-decide kung kukunin nyo to, yung official link na to, nandyan sa description box. Alright, so sana nag-enjoy kayo sa panonood at nakatulong itong video na ito. Paano ba yan? Hanggang dito muna sa ngayon. Ako nga pala si Poy. Unboxing anything. Aray ko. Just for you. Nice.